Wow. Beautiful. Oh, labas na, labas na. Labas na, labas na. Oh, labas na. Labas na, be. Ayaw pang lumabas. Isang magandang araw, mga kakambing. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin kung ano ba yung tamang oras sa pagpapastol ng ating mga kambing. Kaya kung gusto nyo malaman yung ating practices dito, halina na kayo at samahan ako! Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So ayun po mga kambing, pag-usapan talaga natin ngayon kung ano ba yung tamang oras sa pagpapalabas ng ating mga kambing. Marami pong pointers dyan kung ano ba yung tama. Kasi nga dahil sa ating karanasan, nakikita natin kung ano ang tumpak at bagay na nagpapaganda ng paglaki ng ating mga kambing. Ano ba ang ideal na oras? Para po sa akin, time, it is between 7:30 to 8:30. Diyan po yung oras na pinapalabas ko hanggang 9 in the morning. Yan po yung aking currently na mga time na ginagamit sa pagpapalabas at saka pagpapastol nitong ating kambing, mapa-hybrid man ito o pa-native. So medyo makulimlim pa ng konti mga kakambing. And kondisyon ng panahon. Yung pangalawa po na basis natin ay wala na sa time, kundi yung tinatawag nating weather condition. Kasi nga po pag medyo masyadong basa yung damo at parang uulan pa, nag-aantay po tayo ng tamang oras na mapalabas sila kahit pa hanggang 10 AM in the morning yan pag medyo hindi pa po maganda or kagandahan ang panahon. Weather condition po, isa yun sa pinakamalaking factor kung kailan ba tayo dapat magpapalabas ng ating mga kambing sa pagpapastol tuwing umaga. Weather Bulletin Update. Pangatlo po, ayun, may ano na rin, may tawag doon, may sabit na rin sa weather condition, lalong-lalo na po pag napaghanap tayo ng information sa ating weather bulletin sa isang araw. Kunwari magpapalabas yung Pag-asa na sasabihin the next day ay uulanin po tayo from 10 AM up in the afternoon. Mga ganun po. Kahit anong oras sa umaga, kahit madilim pa po, yun po. Hindi na tayo pumipili ng oras at saka weather condition. Madilim-dilim pa pag andyan na po tayo sa ating farm ay pinipilit po nating ipalabas sila. At iniiwan na lang po natin itong mga maliliit na mga chikiting. Pinipersa natin pinapalabas itong mga malalaki po para po makapag ano po sila, makapag-grazing po sila sa labas. Dahil nga sa ating Pag-asa forecast na uulan po pagdating mo ng 10 or 11 AM in the morning, dapat at least
nakakain na po sila ng 2 hours. Para man lang po kahit darating na yung ulan, pagdating ng 11 in the morning po ay ayan, nakapag-grazing na sila. At kahit konti lang yun, makapagdagdag na lang tayo ng konting sakate or kumpay dito sa loob, ay okay na sila. Dahil kasi po sa ating experience po, within 2 hours po na kain ng ating mga kambing ay mabubusog na po talaga sila mga kameme. Pwede na sila talagang mabusog. So yun po yung ating mga basihan kung kailan po natin pinapastol ang ating mga kambing. Maigi rin na babantayan natin sila pag nagpapastol tayo paminsan-minsan. Kasi minsan hindi maiwasan mga kambing na may pagsusuwagan na rin sa kanila or may pangbubuli. Gaya ng mga ibang kambing dito talagang may bully po talaga. So minsan nakakatuwa na rin. At saka yan, kaya dyan po sa kabila din sila palagi pumupunta na rin. At doon yung iba pumupunta pag umagang bukas na yung fencing natin, yung goat house natin. So yun nga, syempre nakaka-relieve po ng stress. Ito yung isang bower na pinuntahan po natin kay Sir Agrian Adventures po ito. Minsan nagpupunta na rin dito yung ibang kambing ko dahil magkalapit na kami. Wala naman kasing fencing sa between sa amin. So yung mga kambing ko nandito na rin yung iba. Yan po. Nagmi-mix sila minsan dito. Yan yung nakakatuwa. Minsan yung ibang kambing niya pumupunta na rin sa akin dun sa kabila. Kaya sabi ko okay lang. Hindi naman nila kasi kayang ubusin yung lahat ng mga tumutubong damo na sa ngayon kasi nga palagi nang umulan. So yun po, nakakatuwa lang po pag makikita po natin yung ating kambingan na maganda, lumulusog at kahit sila ay commonly ay mga native lang ay masaya po tayo. At least po hindi po failure yung ating pagkakambing. And from time to time po ay nag-iisip na rin tayo magdagdag pa po ng more na mga high grade or upgraded na mga kambing para po mapabilis po natin ang pagtaas ng genetic lines ng ating mga kambing. So yan, may mga bower na rin tayo, may mga Anglo-Nubians na inaalagaan dito sa ating farm. So baka a year from now mostly ay mga upgraded na yung ating mga kambing. Pero yun nga po, hindi po natin uubusing ilabas lahat ng mga native natin. Yung mga magaganda nating native na magaling mag-alaga ng mga anak nila, i-resume po natin sila. Kasi mas maganda pa rin po na mayroon po natin tayong native goats po dito. Kahit po naman native goats, kung ang ating po mga back ay mga hybrid na rin, upgrade na rin yung magiging anak nila, maganda na rin option kasi mabilis na rin pong lumaki yung ating mga kambing. So mamaya konti ay ipapasok na po natin sila sa kanilang goat house mga langga. Anong oras ipapasok o papauwiin? Siguro po magtatanong kayo kung mga anong oras ba natin sila pinapasok. Wala po yun sa oras mga kakambing. Kasi minsan pag maaga pa silang nakalabas at busog na po sila, kahit nga 11:30 or 12 noon, uuwi na sila dito. Wala na tayong magagawa at hindi na yan sila lalabas. At hihiga na lang sila dito maghapon hanggang gabi. Pag gusto pa nilang lumabas, pinapalabas po natin sila. Yun po yung currently na nangyayari dito sa ating kambingan. Kaya po nito, kakapasok lang nila lahat-lahat. Busog na po sila. It is now 2 o'clock PM. Ayaw na nilang lumabas talaga. Kaya pinasok lang natin sila lahat sa kanilang selda. Kasi pag hindi po natin sila ipapasok po dito mga kakambing, magsusuwagan pa sila. Marami pa silang arte sa katawan. So dahil yan nga, enough na yung nakain nila, kaya po nito busog na po sila at ayaw na rin kumain po sa labas. Yun po yung time, walang time pag pauwi kasi sky's the limit po sila dito, ad libitum po sila dito. Pinapabayaan lang po silang i-graze dito sa loob ng ating farm. Nasa 5 hectares po kasi ito sa palibot.
Maliban na lang kung makakalabas sila sa ibang farm, na ko yun yung problema. Buti na lang wala pang maraming nagtatanim sa ngayon, mga kakambing. Kaya yon, pag gustong-gusto talaga nilang umuwi, talagang wala tayong magagawa kasi nga busog na po sila mga kakambing. So yon, para po sa katanungan kung ano ba yung tamang oras sa pagpapastol, yun na lang siguro ma-share ko sa inyo. Hindi po natin sinasabi na yun yung pinaka-effective. Yun po yung practice natin dito. Kasi nga free range po tayo, hindi po tayo full confinement, pinapalabas sila at pinapalabas po talaga. Kahit nga po minsan umuulan, pinapalabas natin kung kaya nilang lumabas at kumain sa labas na umuulan, okay lang. Pag ayaw nila at hindi nila kaya, papasok lang naman talaga dito yan sa kanilang housing. So nasa kanila rin po yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag umulan hindi maganda sa kambing na mabasa po palagi ng ulan. Pero meron po tayong mga native dito. May mga native kambing po tayo. Gaya po nito, ang dalawa. Kahit po umulan, lalabas at lalabas po sila pag sila ay gutom at gustong kumain sa labas. Pag hindi po tayo nakapagkumpay, lalabas at lalabas itong dalawa mga kakambing. Kaya tingnan nyo naman yung katawan nila. Ang tataba ng dalawang ito. So, furthermore, ano na lang ninyo, antabayan na lang ninyo sa mga susunod po nating update dito sa ating kambingan. Ngayong araw po sinagot lang natin yung katanungan natin sa kaibigan na ano pa yung magandang oras na ilalabas o ipapastol ang ating mga kambing. Hanggang sa muli, hindi ko na pahabain. This is your friend Agritechnics TV po. Bye bye na. God bless us all. Babush!